Ito pala yung kaisa-isahang potahe na niloto ko nung birthday ko. Simulan na natin ang kwento. O syempre sa umpisa, bibili muna ako ng mga sangkap. Hindi ako yung basta luto agad, yung bangkawali na agad yung makikita nyo. Bali, bumili ako ng baba, mascara, at false eyelashes ng baboy. Kasi yun daw yung magandang gamiting pang sisig. Bumili na rin pala ako ng kalamansi for the first time in history of my life. Kasi naubusan na ng bunga yung kalamansi ng kapitbahay namin. Alam nyo, matagal naming pinag-isipan tong iluluto ko ngayon. Gusto ko kasi tuwing birthday ko, hindi dapat mawala yung lutong pansit, spaghetti, ganyan, para long life. Kasi ayoko pa namang mamatay ng maaga. Ang kaso, ilang beses naman na akong nakapag-vlog ng spaghetti, pati pansit. Parang paulit-ulit na lang kako. Kaya para maiba naman, heto, samahan nyo akong gumawa ng pansit sisig. Una, syempre, hinugasan ko muna ng maigi itong mga nabili kong baba, mascara, at false eyelashes ng baboy. Mura lang naman bili ko dyan kasi yan yung mga frozen. 1,000 lang kasi budget ko sa karni. After ko mapaliguan at mahilod-hilod itong mga karni, ngayon naman ay pakukuluan ko na. Sa sobrang stress ko, ayun, di ko napindot yung video habang nilalagay ko itong mga aromatic expressions niya. Nanggigil ako, ang dami ko pa namang nakakatawang eksena habang nilalagay itong tanglad. Hindi ko na inulit at naibuhol ko na. Bawang, sibuyas, paminta, asin, at tanglad ang mga nilagay ko dyan na aromatics. Believe sana kaso wala akong nahagilap sa aking mga stock room. Nilagyan ko ng tubig nang naaayon sa supply ng Maynilad. Tinakpan tsaka ko na pinarlangan ang dalikan. Inlunoy ang tawag sa proseso na yan. Di ko na namalayan kung gaano ko ba to katagal pinakuluan. Kasi nabisi ako sa paggawa ng salad. Basta nung pagbukas ko tapos inacupuncture ko na, ayun, malambot naman na. Mabilis lang naman kasi palambutin ang baboy, hindi gaya sa baka. Inacure ko na para mapaikikan na bago i-prito. Yung sabaw na pinagpakuluan, ito yung tinatawag na pork stock room. Bali, nagtabi lang ako ng konti kasi ihahalo ko sa pagpapakuluan ko ng pansit. Nilabhan ko naman ng ilang beses yung karne bago ko pinakuluan. Kinabukasan? O syempre, malamig na tapos napaikikan na ng maigi yung carnivorous. Kaya in-airfry ko na yung 2 peraso ng baba. Yun lang kasi yung kasya sa air fryer. Kaya yung iba, ayan, i-deep fry na lang sa mantika. Kasi kung i-airfry ko lahat yan, baka sa July pa ako makapaghanda. Ayan yung mga tapos na pero i-double fry pa yan kapag na-prito na lahat. Habang inaantay na mag-crispy yung LV or lawlaw na balat ng baboy para gawing sisig, naghiwa-hiwa muna ako ng kalamansi at sibuyas with the special participation ng mga dumadaan sa likuran ko. Habang ako'y nagkakandahirap at maluha-luha ng naghihiwa ng sibuyas, bigla kong naalala yung nabili kong manual chopper or helicopter. Kaso, para namang mas natagalan ako, Nung umpisa ang dali lang, pero yung mga sumunod na batch, nahirapan man na akong hilain yung tali, Na-overwhelm yata ako kaya nadamihan ko yung lagay. Dapat kasi konti lang talaga yung ilalagay mo dyan. Hindi siya pang maramihan or heavy duty. Like ever ready battery sa my duty free. Natapos ko rin naman kahit papano. Pinagtyagaan ko na lang. Binalikan ko na yung mga kailangan kong balikan sa buhay. Kung luto na ba, malutong na ba. Kaso parang wala man nangyayari. Uy, mag-alas 4 na ng hapon, di pa ako tapos magluto. Tinignan ko rin yung ine-air fry ko. Hindi pa rin masyadong nag-crispy, kaya binaliktad ko na lang muna. Alawi, tsaka ko ulit ibinalik sa air fryer. Nakaramdam na ako ng gutom, kaya kumain na muna ako. Inulam ko na lang itong mga nauna ng batch na napaka-crispy na. Nanghihina na kasi talaga ako. Baka ako pa yung maunang matapos kaysa yung niluluto ko man. Sinawsaw ko lang sa ketchup, ang sarap na. Ito na lang kaya ihanda ko, no? Di ko na lang gawing pansit sisig para di na ako maabala pa. Bali, yung hipag ko na nagtuloy sa pagprito. Kasi kinailangan ko na ring lutuin itong pansit. Ilang beses na akong nakapagluto ng pansit. Ganon din sa paggawa ng sisig. Pero first time ko lang po gumawa ng pansit sisig, ha? Kaya habang nanonood-nood ako sa RedTube sa pagluto nito, napag-alaman ko na iba-iba yung way nila sa pagluluto ng pansit. Yung iba, binababad lang sa mainit na tubig. Tapos pag lumambot na, ihahalo na nila doon sa ginawa nilang sisig. Kasi yung pansit ang magsisilbing kanin para doon sa sisig. Ganon. Pero sa part
part ko naman ay binabad ko rin yung pansit pero hindi sa mainit na tubig. Saka ko i-deep fry. Saka ko iniloblob dito sa kumukulong tubig na mayroong pork stock, may konting aromatics at nilagyan ko din yan ng pork cubes. Kumbaga pinakuluan ko lang dyan saglit para naman magkaroon ng linamnam konti. Pero hindi ko tinimplahan ng asin or whatsoever. Belena Cosmetics. Pero base sa experience ko, dahil first time ko nga lang magluto nito, dapat nilagyan ko ng konting pampalasa like asin or patis, ganun. Okay na ako sa pansit, ngayon ay gagawin ko na yung sayseg. Tapos na pala nila dyang hiwain yung pinakrisping baba, false eyelashes at mascara ng baboy. Naghiwa din ako konti kaso di ko napindot yung video. Pressured na kasi ako nung mga oras na to, aligaga na stress, ganun. Nilagyan ko ng asin, paminta, di ko na nalagyan ng patis or liquid seasoning or betchin na wala na sa isip ko. Pati ayan no, tignan nyo, mas nauna ko pang inilagay yung mga pantoppings ba. Inuna yung dahon ng sibuyas, di pa nakahalo man. Saka ko na lang naalala itong mga puting sibuyas na hiniwa-hiwa ko. Tapos yung mga piniga-piga ng kalamansi. Ayan, nalaglagan pa ng boto. Bahala na yung makakanguya dyan. Hinalo-halo ko lang tapos okay na to. Dinagdagan ko pa pala ng konting asin. Kasi nakulangan ako nung tinikman ko. Actually, ihahalo ko na dapat dito yung pansit. Magtatabi lang ako ng konting pantoppings na saysig. Kaso feeling ko hindi kasya. Mahirapan lang akong maghalo. Kaya ang ginawa ko, sinerve ko na lang yung pansit sa mga lagayan. Saka ko nilagyan ng toppings na sisig sa ibabaw. Pero hindi ko recommended na gawin to kasi parang ito po yung pagkakamali na nagawa ko. Naging maaksaya kasi ng sisig yung nangyari. Yung iba puro sisig lang yung kinukuha, ganun. Tapos ang bilis na ubos yung sisig kesa sa pansit. Hindi tuloy nagkaroon ng pagkakapantay-pantay sa batas at sa hustisya ng Office of the Ombudsman. Buti na lang may natira pang sisig sa kawali. Kaya yung mga natirang pansit ay hinalo ko na. Tsaka ko tinimplahan ulit. Ayun, naging maganda na yung kinalabasan. Pero di ko na nabidyohan kasi aligaga na ako, natataranta na ba, ganun. So dahil nga sa ito lang yung hinanda kong putahe sa birthday ko, tapos isang panghimagas na salad, magkakasya kaya ito sa mga nagpuntang bisita? O maging kahiya-hiya lang ako sa mismong birthday ko? Abangan nyo na lang. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing, yes to toxicity, let's make people mag-away-away sa comment section. Charot.